Good afternoon, blessed people. At ang topic ng pastor ko nung Sunday is nakaka-bless na pwede kong i-share. Ang topic na to ay knowing the will of God. Paano ba natin malalaman ang will ng Lord sa buhay natin? Dito sa Ecclesiastes 3 verse 1, there is a time for everything and a season for every activity under heaven. Makakasigurado tayo na ang lahat na nangyayari sa atin, the step of the good man is ordered by the Lord. Kung tayo ay magsosurrender lang sa Panginoong Jesucristo, tuturuan niya tayo. Dito sa 2 Corinthians 13 verse 1, this will be my third visit to you. Every matter must be established by the testimony of 2 or 3 witnesses. Ibig sabihin, kailangan meron tayong 2 or 3 tao na boses na alignment sa purpose natin. At napaka-importante ng pagde-discern dito. At merong 6 na sinabi ang pastor ko na pwedeng makatulong sa atin. Number 1 is the voice of the Bible. His is the confidence we have is approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. 1 John 5 verse 40. Ibig sabihin pala, kapag ginawa natin ang purpose natin sa Lord, nakikinig siya sa mga sinasabi natin. So, ang key dito was to surrender our life to Jesus at tutulungan niya tayo sa lahat ng ipag-pray natin. And number 2, voice of the Holy Spirit, or those who lead by the Spirit of God, are children of God. Lahat na nag-accept kay Jesus Christ as your Lord and Savior, sinabi naman niya sa salita niya, unless ma-born again ka, tsaka ka lang makakapasok sa kingdom ng Lord. So, napaka-importante na kapag na-born again ka, alam mo sa sarili mo that you have the Holy Spirit na magtuturo ng lahat ng path na gagawin mo sa buhay mo. Number 3 is the voice of your own heart. Delight yourself in the Lord and He will give you the desire of your heart. Siyempre tayo bilang tao, meron kasi tayong sariling desire sa puso natin. Pero kasi natutunan ko na kailangan pala talaga i-pray natin na yung desire, sarili nating desire is tanggalin natin, no? Ganito ang prayer, Lord, tanggalin mo yung mga desire sa puso ko at palitan mo ng mga desire mo para sa buhay ko. Pinapanalangin kasi to, kasi bilang tao, ganito kasi tayo na gusto natin tayo ang masunod, pero hindi kasi ganun kapag sumusunod na tayo sa Panginoong Jesucristo. Siya na ang nagmamay-ari sa atin. So, susunod tayo sa lahat ng sasabihin niya. Kaya sinabi, delight yourself in the Lord. So, pag sinabi kasing delight, seek yan eh. Yung everyday sinisik mo siya. Kaya, Sunday is not enough para mag-church lang. Everyday is meron tayong responsibility na isik ang ating Panginoong Jesucristo. Number 4 is the voice of your leader. I was really grateful. Hindi ko alam na kasama sa buhay ko ang papasukin ako ng Lord sa ministry. But every time na i-open ko talaga ang Bible ko, lagi siyang nagtutok sa akin na kailangan mag-enter ka na ng ministry. It's a long process for me na pumasok sa ministry. But naniniwala ako itong mga leader na to is naka-align sa akin. At naniniwala ako na ginagamit sila ng Panginoong Jesucristo na i-lead ako sa tama. At naniniwala ko dapat na-respetuhan natin sila kasi bilang a leader, imitation sila ng Panginoong Jesucristo. At hindi ang leader mo ang sinusunod mo, kundi ang Panginoong Jesucristo. At alam ko yung mga leader na to is malalim na sa spiritual. So, mas matututo ka sa kanila. Kaya dapat ang mga leader natin ay nire-respect natin ang mga decision making nila at ino-obey natin sila. Number 5 is the voice of circumstances. Dito, yung pastor ko nagkwento siya, no? Mula silang balak magtayo ng church dito sa Quezon City. Ang ginagawa lang nila was to pray. But meron daw pumunta sa kanila one time na sabi, mag-church daw sa kanila. Nagpipray lang naman daw sila. So, nagkaroon sila ng idea na, gusto pala ng Lord magkaroon ng church dito. So, sa biyaya ng Lord, nagagamit sila ngayon ng church na palaganapin ang Word of God. At yun lang naman ang purpose ng bawat isang Christian na sumusunod sa Panginoong Jesucristo is palaganapin ang Word of God. Meron tayong purpose na palaganapin ang Word of God para ma-influence natin ang ibang tao. Kasi we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in the dark world, and against evil spirit in the heavenly places. So, ibig sabihin, meron talagang darkness dito and meron lightness.
saan mo gusto. So kasi lahat tayo sa love ng Lord, binigyan niya tayo ng free will. Gusto mo ba sa darkness o gusto mo sa lightness? Kapag lightness ka, susunod ka sa Word of God. Pag nasa darkness ka, iba ang sinusunod mo. So walang gitna, dalawa lang. Darkness o lightness. So sa biyaya ng Lord, ang mga darkness people ay mahal na mahal niya. So, ang purpose nating mga Christian na sumusunod sa Word of God, kailangan natin silang ma-impluwensyahan para pumunta sila sa lightness. At sa grace ng Lord yan, alam mo marami nagsasabi na tinatakot daw ang mga Christian na babalik na si Lord. But, alam mo, sobrang grace ng Lord na bigyan tayo ng pagkakataon na madinig mo pa ang gospel at tumugon ka na kapag sinabi sa yung maliligtas ka ng Panginoong Jesucristo, kung tatanggapin mo siya, ay masisave ka. At yun ang katotohanan dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. And the number 6 is the voice of your faith. But he who doubts in condemn if he eats because he does not eat from faith. For whatever is not from faith is a sin. So, alam mo, bilang Christian, no, hindi naman parating perfect. Sinabi naman niya, here in this world, there's a lot of tribulation, but take your heart, I overcome the world. But, ang pinaka-distinct lang ng sumusunod sa Lord, sa biyaya ng Lord to, is, pag nakukumit ka na ng sin, automatic na magre-repent ka na. Magre-repent ka talaga. Every na magpapakababa ka sa Lord. Lord, patawarin mo pa, Lord. Lord, patawarin mo ang isip ko. Lord, patawarin mo ang puso ko. Kasi nagkakasala pa rin, but nagpapakababa ka. And by faith, tinatanggap mo na napatawad ka. Kasi sinabi naman ng Lord, if you confess your sin, I am faithful and just to forgive you and cleanse you from all unrighteousness. So, kailangan lang natin magpakababa, magrepent at hingin ang totoong puso ng Panginoong Jesucristo para sa atin at para sa bayan natin. Whoever calls on the name of the Lord will be saved. Bye, God bless everyone.